Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Albert. Taong 1980s. Probinsya ng Cebu. Ang pinakamatandang puno sa lugar ang naisipang putulin ng dalawang walang kamuang-muang. Siguro naman, handa kayo sa kaakibat na panganib. Hindi ba? Wika ng baliw na albularyo sa lugar. Natawagin na lang natin sa pangalang Mang Felipe. Natigilan sa pagputol ng sanga sa naitumbang puno sina Albert at Gary nang marinig ang sinabi ng matanda. Nagkatinginan pa sila. Lumingas sa paligid. Naniniguro kung sila nga ba ang kinakausap nito. Hindi naman nila kilala ang matanda. Wala naman po sigurong masama ako mamutol dito. Nagpaalam po kami sa munisipyo eh. May legal po kaming papel para putulin ito. Wika ni Albert. Hindi kayo sa munisipyo dapat nagpaala, kundi sa mga nilalang na nakatira sa punong yan. Ilang dekada na siyang naninirahan, pero ngayon sinira ninyo. Hindi lilipas ang taon na ito na wala kayong mararanasang kababalaghan, panganib at pagdurusa. Banta ng matanda. Tumalikod na ito. Dahan-dahang naglakad papalayo. Muling nagkatinginan ang magkaibigan. Mabilis ang isip ni Gary kaya't naalala kung sino ito. Ay nako, si Mang Felipe pala yun. Huwag mo nang isipin yung sinasabi niya. Sadyang marami lang siyang kinukuda. Balita ko pa, nasiraan na yan ng bet. Kaya naglalakad papunta sa kung saan-saan. Madalas sa kakahuyan tapos nananakot ng mga tao. Hayaan mo na yun. Ituloy mo lang yung pagputol. Malapit na ring umulan, no? Wika ni Gary. Isinawalang bahala ng dalawa ang narinig mula sa matanda. Nagpatuloy sa pamumutol. Idiniretso nila ito sa tahanan ng kaibigan, kung saan tumatanggap ng mga kahoy na ipapansalansan. Magpapagawa ng bahay si Albert pero dahil hindi sasapat ang pera sa pagbili ng mga materyales, nakiusap na lamang ito sa munisipyo na mamutol ng kahoy para gagawing pundasyon. Kasama ang bayaw na si Gary na siyang magiging karpentero. Pagkatapos ng pagsasalansan, iniuwi ang mga kahoy at sinimulang kagad ang pagpapatayo. Buong linggo lamang ang ginugol. Sa kabutihang palad natapos din ang pagbuo ng tahanan. Hindi kalakihan, ngunit maayos at pulido ang pundasyon. Tinirhan kagad ito ni Albert kasama ang asawa. Sa unang mga araw magmula ng paglipat, naguguluhan si Albert nang mapadalas ang pagpapakita ni Mang Felipe. Hindi maiwasang magtaka dahil masama ito kung tumingin. Hindi rin naman lalapit kung tatawagin. Nagmamadali pang umalis. Kinausap niya si Gary pero sabi nito, huwag na lamang pansinin dahil may kapansanan ito sa pag-iisip. Ay nako, masyado mong binibigyang atensyon ng pagpapakita na matanda na yan. Ibaling mo na lang yan sa pag-aasikaso ng asawa mo. Hindi na ako makapaghintay na magkaroon ng pamangkin. Gambal nga sana para dalawa kagad. Biro ni Gary. Ay naku, puro kakalokohan eh.
Nakakabahala naman talaga yung pagpapakita ni Mang Felipe. Isipin mo magmula nung araw na nakita niya tayong namutol ng kahoy, palagi na siyang lumilitaw. Kung lalapitan biglang aalis. Ang sama pa kong tumitig. Gusto ko lang sanang mabigyan linaw kung ano nga ba talaga yung gusto niya eh. Hindi yung ganito. Parang nanggugulo lang siya eh. Tugon ni Albert. Baka gustong makitira. Sa ganda ng paggawa ko ng bahay na to. Baka gusto niyang makisilong sa inyo. Sira ulo. Umayos ka nga. Kinakabahan na ako rito pero ikaw, todo pa sa pagpapatawa. Kailan ba ang alis mo sa kabilang bayan? Swerte mo rin no? Nakatanggap ka agad ng kontrata. Laking pasasalamat ko nga Pero hindi pwedeng ako lang ang lumuwas. Sinabi ko na meron akong kasama para maging helper ko. Gusto kasi nilang mabilis yung trabaho kaya nirekomenda kita. Sakto naman pumayag. Kaya tayong dalawa ang aalis bukas na bukas din. Huwag kang humindi. Malaki ang kikitain natin dito. Gustuhin ko man pero ayaw ko sanang iwan si Maribel Bago pa lang siya sa lugar na to kaya baka mahiyang lumabas. Ay nako, mahal na mahal talaga ang asawa. Nandiyan naman yung pinsan naming si Toning. Ihabili natin siya. Saka magtiwala ka kay ate. Kaya niyang mabuhay ng mag-isa. Ilang araw lang naman din tayo doon. Babalik din kagad pagkatapos ng trabaho. Pag-uusap ng dalawa. Matapos yon, kagad kinausap ni Albert ang asawang si Maribel tungkol doon. Walang pag-aalangang pumayag. Naisip din ito na para sa ikabubuti ng bubuing pamilya. At dahil aalis kinabukasan, iginugol nila ang oras para sa isa't isa. Madaling araw, nang mabulabog ang pagtulog ni Albert. Malamig at banayad ang hampas ng hangin pero nakakaramdam siya ng init. Partikular sa tabi ng asawa. Tinignan niya sa pag-aakalang may naiwanang nakasinding katol kaso wala naman. Dinama ang bahaging yon. May mainit pero walang makitang posibleng pagmulan. Sinuri ang ilalim ng papag. Mga katabing gamit subalit wala talaga. Bumuntong hininga na lamang saka nagpunta ng kusina para uminom ng tubig. Nanatili muna ito sa lamesa. Nawala na rin ang antok nito. Hindi nagtagal. Muling naramdaman ang pag-init ng hangin. Tila may dumaan malapit sa kinauupuan. Nagsimula na itong kabahan. Kaya nagsindi siya ng gasera para may liwanag at makita ang paligid. Hindi nagtagal. Rumehistro ang anino ng tao sa dingding. Nakatayo sa tabi ng natutulog na si Maribel. Dali-dali itong lumapit ngunit walang sino mang naabutan. Dumako ang tingin sa bintanang nakabukas. Sinilip pero tanging hampas na mainit na hangin lamang ang sumasalubong sa kanya. Oh mahal, may problema ba? Sinong tinitignan mo dyan? Wika ni Maribel. Lumingon si Albert nang magsalita ang asawa. Naalimpungatan ito sa paglilikot niya. Wala naman. Di kasi ako makatulog kaya nagpapahangin lang. Sige na mahal, bumalik ka na sa pagtulog. Malayo pa ang umaga Tugon ni Albert. Sa paglipas ng oras, hindi na bumalik sa pagtulog. Napapansin pa rin ang mainit na hangin na bigla na lang humahampas. Hindi maintindihan ang hatid na pakiramdam.
dahil may kasamang mabigat na presensya. Kinabukasan, imbes na mag-impake ng mga gamit, nakatulala lamang habang nag-iisip. Hindi pa rin mawala ang naranasan sa nagdaang gabi. Para sa kanya, may kung anong umaaligid sa tahanan. Hindi rin maiwasang maglabas ng saloobin sa bayaw. Baka namang napapraning ka lang. Okupado kasi ang isip mo para kay Maribel eh. Kung patuloy kang ganyan, hindi giginhawa ang pamumuhay nyo. Alam mo namang walang kinikita sa lugar na ito. Maliban sa pagsasaka na ilang buwan pa ang hihintayin. Aminin mo nga, nag-aalangan ka bang iwanan si ate? Ano? Tanong ni Gary. Hindi naman sa ganun bayaw. Pero kung pagbabasehan yung nangyari kagabi, parang ayaw ko nang umalis eh. Pasensya ka na ha. Naguguluhan na rin ako eh. Ano ba kasi talaga yung nangyari kagabi? Tugon ni Albert. Napabuntong hininga ito ng malakas. Baka nga kasi namamalikmata ka lang. Masyado mong binibigyan ng kung ano-anong kahulugan yung mga bagay-bagay eh. Pinaglalaroan ka lang talaga ng mga mata mo. Ano na? Sasama ka ba o hindi? Kailangan ko na umalis. Muling wika ni Gary. Kinausap muna ni Albert ang asawa. Ito pa mismo ang nag-udyok na sumama sa pagtatrabaho. Kaya napilitang magpasya si Albert. Pagkarating sa sakayan, natigilan ng makita si Mang Felipe. Sa pagkakataong yun, nagkusang lumapit at kinausap si Albert. Binigyan ka na ng babala, pero ayaw mo pa rin makinig. Huwag ka nang umasang may uuwian ka pa. Ginusto mo ito. Ikaw ang may gusto. Wika ni Mang Felipe. Matapos masabi ang mga salitang yun, hindi na ito nag-aksaya ng oras at kagad umalis. Natigilan si Albert. Hindi makagalaw sa kinatatayuan. Mabigat ang bawat pagbigkas na matanda na parang may paparating na panganib. Dagdag pa ang paraan ng pagtingin nito. Kaso nga lang, hindi lubusang maunawaan kung ano nga ba ang nais ipahiwatig. Nang dumating ang sasakyang bus, iwinaksi nito ang isipan at dali-daling umakyat. Pagkarating sa pagtatrabahuhan, may pinakilalang isa pang kasama ang amo. Si Mang Taneo. Magiging helper kagaya ni Albert samantalang si Gary naman. Ito ang tatayong karpintero. Sinimulan ang trabaho pero napapansin kagad na merong kakaiba sa matanda. Kakaiba ang dating nito. Yun bang taong may mataas na kaalaman? Nang hindi makapagpigil, napatanong na si Gary sa matanda. Mang Taneo, huwag niyo po sanang mamasamay ng itatanong ko ah. Sa dinami-rami ng nakasalamuha kong tao, parang sa inyo ako nakaramdam ng kakaiba eh. Hindi naman negatibo. Parang kagalang-galang kayong tao eh. Ano po ba talaga ang estado niyo sa buhay? Tanong ni Gary. Isa lang naman akong hamak na manggagamot doon sa timog. Siguro malakas ang presensya ko kung kaya't napansin mo. Huwag kayong matakot sa akin. Napansin ko rin kasing bahagya kayong nagtitipid ng salita kapag kakausapin ako. Magkakatrabaho lang tayo, kaya wala dapat hiyaan. Tugon ni Mang Taneo. Manggagamot? Anong klase po na manggagamot kayo, Mang Taneo?
Sabat ni Albert. Kung ano-ano lang. Depende sa magpapatulong. Kung minsan nag-oorasyon sa mga bahay para hindi pamahayan ng masasamang elemento. Minsan naman, mga karamdaman na kayang gamutin ng halamang gamot. Kumukontra rin ako ng barang at kulam. Pati aswang papatulan na rin kung meron man. Tugon ng matanda. Namangha ang dalawa sa kwento ng matanda. Alam nila ang tungkol sa manggagamot pero ngayon pa lamang ang unang beses na may nakasalamuhang ganap. Nagpatuloy ang pag-uusap hanggang sa sumapit ang hapon. Inihinto ang trabaho. Kanya-kanya na rin sa pagpapahinga pero napako ang tingin kay Mang Taneo nang iba ang inasikaso nito. Namulot ng tuyong dahon ng langka. Inipon at saka sinunog. Kapansin-pansin din ang pagsaboy ng asin sa mismong apoy at ang mabilisang pag-usal ng panalangin. Aba, kakaiba talaga ang galawan ng katulad ni Mang Taneo no? Ang hilig nila sa ritual tapos kung ano-anong sinusunog. Pustahan, sasabihin niya na paraan yun sa pagtaboy ng masasamang elemento. Komento ni Gary. Biglang sumagi kay Albert ang tungkol sa gabing may napansin sa tahanan. Napatitig siya kay Mang Taneo. Hindi naiwasang maisip na posibleng may nakapasok na masamang elemento sa bagong gawang bahay. Nang matapos ang matanda sa pagsusunog, lumapit siya para magtanong. Manong, may bigla lang po kong naisip Gusto ko lang pong itanong para kumpirmahin. Ano po ang nangyayari kung biglang magising na madaling araw tapos may mararamdamang mainit? Tanong ni Albert. Mainit ba ka mo? Baka naman hangin lang o hindi kaya may naiwang sunog. Tugon ni Mang Taneo. Hindi po Parang may kasama sa bahay na hindi naman nakikita. Tapos biglang hahampas yung mainit na hangin. Parang dala ng kung sinong dumaan. Sa madaling araw ka mo. Hindi ako pwedeng magkamali. May nagpaparamdam na maligno sa inyo. Tugon ni Mang Taneo. Kinilabutan si Albert sa walang pakundangang sagot na matanda. Samot-saring kaisipan na ang namumuo kasabay ng pag-aalala para sa naiwang asawa. Sandali lang. Bakit ganyan ang ekspresyon mo? Teka, karanasan mo ba yon? Tanong ni Mang Taneo. Oo Noong gabi bago kami lumuwas dito para magtrabaho, yun yung nangyari sa akin. Hindi ko talaga alam kung anong nagaganap ng mga sandaling yun Kaya wala akong nagawa. Naglaho rin po makalipas ang ilang sandali. Nawala pero walang kasiguraduhang kung babalik o hindi. Ang maligno, nangangahas siyang pumasok ng tahanan. Kung may atraso sa kanya ang nakatira. Sino ba ang kasama mo sa bahay? May alam ka bang posibleng kilos na pwedeng ikagalit ng maligno? Tanong na matanda. Napaisip si Albert na mga sandaling yun. Wala itong ibang naaalala kundi ang pagputol ng kahoy at ang sinabi ni Mang Felipe. Ikwinento nito ang lahat sa manggagamot. Unti-unti rin itong naiintindihan ng pangyayari. Nangako rin handang tumulong pero sa ngayon, kailangan munang magtiis dahil hindi papayag ang amo na huminto sa pagtatrabaho para maitaboy ang elemento. Sila rin,
nangangailangan ng sahod para sa ikabubuhay ng pamilya. Nagdasal na lamang si Albert na walang masamang mangyari sa asawa habang nasa malayo sila. Mabilis na lumipas ang mga araw. Sakto namang natapos ang trabaho sa takdang oras. Inaya ni Albert si Mang Taneo sa kanila para magsagawa ng ritual laban sa maligno. Ngunit nakiusap muna ang matanda na umuwi muna ng tahanan para maihatid ang kinita sa asawa at anak na naghihintay. Inunawa naman ni Albert ang sitwasyon. Binigyan na lamang ng kumpletong address. Pagkarating sa tahanan, sa bakuran pa lang may nararamdaman ng kakaiba. Masyadong tahimik. Hampas lamang ng hangin ang maririnig. Napatanda pa ng krus bago binuksan ang pinto. Unang bumungad ang likod ng asawang nakaupo. May kung ano itong kinakalikot sa lamesa. Maingat na nilapag ang mga gamit sa kadahan-dahang lumapit. Hindi rin maunawaan ang pakiramdam na parang hindi na ito ang asawa. Walang ideya kung saan nagmula ang kaisipang yun. Mahal? Maribel, nandito na ako. Nakauwi na galing sa trabaho. May dala pala akong karne at gulay para sa tanghalian natin. Wika ni Albert. Hindi lumingon si Maribel. Nanatili itong nakatalikod. Abala sa paghiwa ng talbos ng kamote. Sumasabay ang kabog ng dibdib ni Albert sa ingay ng pagtatadtad. Lalo siyang kinabahan nang wala pa ring sagot mula rito. Nag-aalangang kalabitin. Tumayo na lamang ito sa likuran ng asawa. Napapitlag pa nang biglang tumingin. Nakakaramdam na din ng mainit na hangin kagaya noong gabi. Oh mahal, hindi mo naman sinabi na mapapaaga ang uwi mo. Akala ko mamayang gabi pa. Hindi pa ako nakapagluto pero ito naghahanda na. Kamusta ka naman mahal? Wika ni Maribel. Aminado niyang isang kasalanan ang mag-isip ng masama. Ngunit kung pagbabasehan ang galaw ng asawa ngayon, hindi kayang pigilan ang pagsagi ng kaisipan. Nakangiti ito pero hindi mararamdaman ng saya. Ang mga mata ay walang mababakas na ekspresyon. Blankong-blanko. Si Maribel ang kaharap pero parang ibang tao ang presensya. Gayunpaman, sinubukang sumabay sa takbo ng kaganapan. Pasensya na mahal ah. Gusto kasi sana kitang sorpresahin. Ilang linggo din akong nawala eh. Kumusta ka naman? Tanong ni Albert. Maayos na maayos ako. Walang nagbago. Ako pa rin to, ang asawa mo. Tugon ni Maribel. Napalunok si Albert sa paraan ito ng pagsasalita. Tumindig ang mga balahibo lalo na nang tumitig ang asawa. Nasundan na lamang din ito ng tingin habang tinutuloy ang gawaing kusina. Napabuntong hininga. Nagmamadali ng magbihis saka lumabas para kausapin si Gary. Kung magsumbong ka, parang sinapian ng demonyo si ate ah. Baka may nagbago lang. Ilang linggo ka ring nawala kaya siguro hindi ka sanay. Ikaw naman kasi, ang dali mong mag-isip ng kung ano-ano. Wika ni Gary. Alam kong kapatid mo siya pero parang may mali talaga eh. Sana dumating si Mang Taneo para matutukan niya ang sitwasyong to. Pasensya ka na bayaw ah.
Kailangan ko lang talaga makasigurado na asawa ko pa ang naroon sa bahay. Tugon ni Albert. Napakamot na lang ng ulo si Gary. Sunod na pinuntahan ni Albert ang pinsan nitong si Tuning na nakatira malapit sa kalsada. Nagtanong at maging ito ay may napansin na ring kakaiba. Hindi ko lang sigurado pero parang may mali nga eh. Ilang beses akong pabalik-balik sa bahay nyo para kamustahin siya. Ewan eh, parang ibang tao ang kausap ko. Kung minsan pa tinititigan lang ako eh. Tapos yung kilos parang hindi normal. Naabutan ko rin siya sa kusina. Palaging nagluluto tapos yung gagawing sandok kahoy. Yung sinibak talaga. Napapadalas din yung pagiging tahimik niya. Hindi ko nga rin alam kung anong nangyayari. Itinigil ko na lang yung pagdalaw kasi kinikilabutan ako. Ang bigat ng presensya malapit sa inyo eh. Wika ni Tuning. Wala ka bang ibang napansin? Kagaya ng may umaaligid. May nagpupunta ba sa bahay maliban sa'yo? Tanong ni Albert. Bukod sa kakaibang kilos ni Ate Maribel, wala na. Ay, meron pala. Noong unang gabi na wala ka, dinaanan ko siya. 10 oras na ng gabi yun. Parang may sumisigaw sa loob. Tinignan ko pero sabi ni Ate Maribel, wala namang ingay sa loob eh. Doon ko ring unang napansin na may nagbago sa kanya. O sige Tuning, maraming salamat ah. Mauuna na ako. Muling wika ni Albert. Umuwi na ito pero hindi magawang pumasok. Nakatayo lang sa bakuran. Nakatitig sa tahanan. Tanaw mula sa bintana ang asawa. Abala ito sa pagluluto kahit hindi pa oras ng pagkain. Nakatalikod ito at habang tumatagal, may iba siyang nakikita na para bang unti-unting nagbago ang pisikal na anyo. Kagad namang nag-iwas ng tingin ng lumingon ito. Oh mahal, kanina ko pa napapansin ang kakaiba mong kilos ha. May problema ba? Ilang oras pa lang ang lumipas magmula nang dumating ka pero wala pa tayong maayos na pag-uusap. Nakangiting bungad ni Maribel. Pagkapasok niya ng tahanan, hindi magawang tumingin ni Albert dahil sa nakakapangilabot na pakiramdam. Kagad siyang dumistansya at nag-isip ng irarason. Napagod lang siguro mahal. Mahaba yung biyahe tapos subsob sa trabaho. Magpapahinga na muna ako ha. Wika ni Albert. Dumiretso na ito sa kwarto. Wala siyang balak matulog. Gusto lamang magtago habang lihim na pagmamasdan ang galaw ni Maribel. Bumalik naman ang babae sa ginagawa. Kagaya ng sinabi ni Tuning, sinibak na kahoy lamang ang ginawang panghalo. Hindi man niya alam kung ano ang nakasalang sa kaldero. Nagbabadya na ang kanyang sikmura. Sinunda ng tingin ng bawat kilos. Pagkatapos isalang sa apoy ang putahing niluluto. Isinalin sa mangkok at saka hinayaan sa lamesa. Naupo sa harapan ng mesa at nagsimulang isubo ang laman ng mangkok. Hindi makakilos si Albert habang nanonood. Dahil ang kinakain nito ay laman ng tao. Dali-dali siyang nagtago nang bigla itong tumingin. Sumampa sa higaan nang mapansin ang paglapit. Oh mahal, natutulog ka ba? Gusto mo bang sabayan ako sa pagkain? May tira pa doon. Wika ni Maribel. Hindi sumagot si Albert. Mariing pumikit.
Nagbingi-bingihan sa sinasabi ni Maribel. Hindi naman ito nangulit. Nakahinga siya ng maluwag nang lumabas ito. Pagsapit ng gabi, sa tahanan muna ni Gary tumambay si Albert. Gulong-gulo kung ano ang gagawin sa sitwasyon. Ang bayaw naman sa kabilang banda. Naniwala na rin dahil kanina habang tanaw sa malayuan si Maribel. Napansin niyang may mali. Sa puntong ito, dalawa na silang namomroblema. Sana pala, kinulit natin si Mang Taneo na si ate ang unahin. Diyos mio, paano nangyari ang bagay na to, kuya? Dapat pala pinansin natin yung sinabi ni Mang Felipe. Wika ni Gary. Sandali. Hindi ko nakita yung matandang yun ah. Ikaw ba? Baka may alam siyang paraan para malutas to. Tugon ni Albert. Malay ko kung nasa na yun pero sa pagkakaalala ko, sa gubat siya madalas nakikita eh. Walang eksaktong lokasyon basta sa mga gubat-gubat. Subukan kaya nating puntahan. Hanapin natin para makita natin. Nako, gabi na eh. Delikado't baka kung ano pa ang makasalubong natin. Dagdag problema pa yan kapag nagkataon. Albert, para sa kaligtasan ng asawa mo ito, tara na. Magbitbit na lang tayo ng patalim at sulo. Bilisan mo! Wika ni Gary. Ginalugad nila ang pinakamalapit na kagubatan. Dumiretso sa bahagi kung saan namutol ng kahoy. Sakto namang naabutan ang matanda roon. Kaso hindi maistorbo dahil may ginagawa. Nakaluhod ito sa nakausling ugat ng pinutol na kahoy. Nagpausok. Nagsindi ng kandila. Nagsasambit ng mga salitang hindi maintindihan. Nagkatinginan sina Albert at Gary. Hindi na bago sa kanila ang nakita. Dahil ginawa na ito ni Mang Taneo doon sa pinagtatrabahuhan nila. Ang pinagkaiba nga lang, mabigat ang damdamin sa paligid ngayon. Unti-unting naririnig ng dalawa ang mahinang bulungan. Para bang dalawang boses na sabay sa pagsasalita. Hindi nagtagal. Umampas ang mainit na hangin na sinunda ng kakilakilabot na kaluskos na mga dahon. Ilang sandali pa. May naaninag na anino ng tao na lumitaw sa hangin. Ngunit mabilis na nawala ng magsaboy ng asin si Mang Felipe. Nahinto ang ginagawa nito. Nang magbalik normal ang lahat. Masama ang tingin nito nang bumaling sa kanila. Ano ang ginagawa niyo rito? Huhulaan ko. Manghihingi ng tulong. Napakakapal ng mukha niyo. Noong nagbigay ako ng babala, hindi niyo pinakinggan. Pero ito kayo ngayon. Magpapatulog sa akin. Wika ni Mang Felipe. Manong, kasalanan ko po yun. Naniniwala po sa inyo ang bayaw ko si Albert. Pero ako po ang nagsulsol sa kanya. Sinabi kong huwag kang paniwalaan. Yun kasi yung sinasabi ng lahat ng nakakakilala sa iyo eh. Wala ka sa matinong pag-iisip. Palagi na lang sa gubat, nanggugulo at nananakot sa mga tao. Hindi namin alam na isa ka palang ganyan. Tugon ni Gary, na nahirapan pang magpaliwanag. Itinuro na lamang ang mga kagamitan sa harapan ng matanda. Pasensya na po talaga, Manong. Huwag sanang sumama ang loob niyo sa mga hindi namin pagsunod. Pinagsisisihan po namin yun pero
Kinakailangan talaga namin ng tulong. Ang asawa ko, minamaligno yata siya. Hindi ko na siya makilala eh. Wika ni Albert. Huwag mo siyang matawag-tawag na asawa. Dahil hindi na siya yon. Hindi lang binamaligno. Ang kasama mo sa bahay ay isa talagang maligno. Masama ang loob ko sa inyo pero dahil may awa pang natitira sa akin, tutulong ako. Makinig kayong mabuti sa ipapagawa ko. Wika ni Mang Felipe. Matapos mabigyan ng detalyadong hakbang para sa gagawin, nagabot din ng buslo ang matanda na puno ng tuyong dahon ng langka. Sa isang bayong naman ay naglalaman ng 3 baon ng niyog, asin, kandila at 9 na insenso. Hindi na rin sila nagtagal. Kanya-kanya sa pagtahak ng daan. Kinabukasan, saktong araw ng Biyernes, umagang-umaga ginawa ang sinasabi ni Mang Felipe. Nagsindi ng 9 na insenso. Iniikot sa buong tahanan habang paulit-ulit na binubulong ang katagang itinuro ng matanda. Tulog pa na mga sandaling yon si Maribel. Ngunit damang-dama sa hangin ang mabigat na presensya. Saktong nakapagligpit, umangon ang babae. Galit na galit at kagad lumabas ng kwarto. Sa napansin ni Albert, nahirapan itong huminga. Nagmamadaling nagpunta ng bakuran upang makalanghap ng hangin. Kagad umiwas nang makita ang pagsusunog ng tuyong dahon ng langka sa tabi. Namumula ang balat, gayon din ang mga mata. Dali-dali itong kinuha ni Maribel. Inayos ang sarili. Pumasok sa loob at dumiretso sa kusina at nagluto. Tumalabang pinagawa ni Mang Felipe. May kailangan pa tayong gawin mamayang gabi. Pero ano nga ba yung niluluto niyan? Tanong ni Gary. Napaisip si Albert. Magmula ng araw na makauwi siya galing sa trabaho, hindi niya ito sinabayan sa pagkain sa takot na baka ano ang ihain sa kanya. Ilang beses na din itong nagluluto at tahimik na kumakain. Ngunit hindi siya nag-abalang alamin kung ano ang putahing iniluto. Ang alam lamang niya, mabaho ang amoy nito. Pagsapit ng gabi, maagang natulog si Maribel. Kapansin-pansin ang panghihina nito pagkatapos magpausok ng insenso. Hindi na ito pinansin pa ng dalawa. Ginawa kagad nila Albert at Gary ang kasunod na ritual. Nagsindi ng kandila sa isang maliit na sisidlang aluminum. Nagbuhos ng 3 dakot na asin. Itinaob sa ibabaw nito ang 3 bao. Inilagay sa sentro ng tahanan at saka iniwanan. Bago lumabas, sinilip ni Albert ang nakahigang babae. Nanginginig na itinutok ang hawak na salamin. Ginapang ng takot nang makita ang tunay na itsura nito. Maitim ang buong katawan. Magulo ang manipis na buhok. Malaki ang maitim na mga mata. Nakalabas ang matutulis na ngipin sa mabilog na bibig. Mahaba ang mga kuko at hindi na kaya pang ilarawan ang ibang bahagi nito. Hinila na rin siya papalayo ni Gary bago magising. Siniguradong sarado ang lahat ng pinto at mga bintana upang hindi ito makalabas. Dumating si Mang Felipe. Nagsaboy ng asin at iba pang durog na bagay sa buong tahanan. Pagkatapos, sinimulang sambitin ang mga salitang siya lamang ang nakakaintindi.
Hindi nagtagal. Maririnig ang paghiyaw mula sa loob. Sigaw na nasasaktan. Nakakaawa ang rumerehistrong anino. May kung anong elementong kumapit sa katawan ni Maribel. Habang tumatagal, gusto na sanang ipatigil ni Albert ang ritual dahil naawa na ito sa pagdurusa ng asawa. Ngunit mariing tumutol ang matanda. Sinabi ko na sa'yo, hindi na yan ang asawa mo. Wala na si Maribel. Patay na siya. At ang nakikita mo ngayon ay isang malignong gumagamit lamang ng katawan ng asawa mo. Pigilan mo ito, Gary. Bago pa niya magulo ang ritual at mapatakas ang nilalang. Tugon ni Mang Felipe. Ipinagpatuloy ang ritual. Awang-awa si Albert sa sitwasyon ng asawa. Kahit sabihin pang maligno na ito. Ngunit dahil taglay ang itsura ni Maribel, tumatatak pa rin sa isip na asawa niya ito. Hindi nagtagal. Ang hiyaw mula sa loob ay unti-unting humina hanggang sa tuluyang naglaho. Bumalot ang matinding presensya. May lumitaw pang maitim na usok na kagad tinangay ng hangin. Hinintay na matapos ang ritual ni Mang Felipe bago bumalik ng tahanan pero humarang ang matanda. Kung hindi ka makikinig, ikaw naman ang mapapahamak. Hindi pa pwedeng lapitan ng bahay. Palipasin muna natin ang gabi at hayaang linisin ang ginawa niyong ritual kanina ang buong lugar. Kabilang darito ang pagpapali sa maligno. Wika ni Mang Felipe. Kagaya ng sinabi nito, hinintay na sumikat ang umaga. Si Mang Felipe ang naunang pumasok. Dumiretso sa pinaglagyan ng sisidlang aluminum. Mabilis ang isinilid sa sako saka inilibing. Nagsindi ng insenso at nilinis ang buong tahanan. Pagpasok ni Albert sa kwarto, nakita niya ang walang buhay na katawan ng asawa. Nangingitim. Tila ilang linggo nang nalagutan ng hininga. Katulad ng sinabi ko sa inyo, matagal nang patay ang iyong asawa. Tanging ang maligno ang gumamit ng katawan niya para pagmukaing buhay pa. Ang kinakain nito ay ang mismong laman ni Maribel, yung nasa kaldero. Matindi kung maminsala ang isang maligno kaya ito ang sinapit. Naaawa ako kay Maribel. Kayong dalawa ang sumira ng tahanan ng nilalang. Pero ang walang kamuwang-muwang na babae ang sumalo ng lahat. Kung nakinig lang sana kayo, hindi na mangyayari ang lahat ng ito. Wika ni Mang Felipe. Alam mo naman pala na mangyayari to eh. Bakit hindi ka nang ulit? Para ipaintindi sa amin ang bagay na to. Tugon ni Albert. Ilang beses akong nagparamdam pero hindi mo binigyang pansin. Hindi ako maaaring lumapit sa tahanang ito sa mga sandaling yon. Dahil mababalin ng nilalang ang plano ko. Sa tuwing lalapit ka, aalis ako sa pag-aakalang susunod ka. Pero hindi mo yung ginawa. Nangyari na ang nangyari. Mag-ayos na kayo para sa pagpapalibing ng katawan ng asawa mo. Tugon ni Mang Felipe. Masakit ang sinapit pero kagaya ng sinabi ng matanda. Nangyari na ang nangyari. Mabigat man sa kalooban.
Tinanggap ni Albert ang pagkawala ng asawa. Gayon din si Gary na kapatid ng yumao. Nahuli na pala ako ng dating. Nakikiramay ako sa inyo mga iho. Wika ni Mang Taneo, nakakarating lang ng mga sandaling yun. Kagad naman silang nag-usap ni Mang Felipe. Magkapatid pala ang dalawa. Nagkahiwalay lamang ng landas sa buhay dahil sa kanya-kanyang pagkayod. Maraming salamat po sa pagpunta, Mang Taneo. Hindi naman po kayo nahuli. Sadyang kami lang ang mabagal sa pag-intindi ng pangyayari. Isinuwalang bahala namin ang babala ni Mang Felipe kaya nangyari to. Gayunpaman nagpapasalamat ako sa inyong dalawa. Malaki po yung tulong ninyo. Namatay man po si ate, may aral naman po kaming napulot. Wika ni Gary. Matapos mailibing ang asawa, pinag-iba ni Albert ang tahanan. Hindi na kaya pang manirahan dahil nakakulong sa bawat sulok ang masalimuot na alaala. Sa takot na maulit, hindi kinalimutan ang tinuro ni Mang Felipe. Bawat 6:00 ng hapon nagsusunog ng tuyong dahon ng langka. Sa Biyernes naman, nagsisindito ng insenso. Naglilinis sa pamamagitan ng ritual ng asin, bao at kandila. Ginagawa niya ito mula noon hanggang sa kasalukuyan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.